Hello mga bro, ayan, magandang umaga sa inyo mga bro. No, mayroon na akong inaayos dito na Barako 175. Yan, so si-share ko yung problema nito sa inyo mga bro. So ano tong problema nito kasi ay ano lang, kumbaga pa basic lang. Okay, ayan, share ko sa inyo. Ayan, ito na yun mga bro, no. So dinala ng may-ari dito sa akin mga bro. Ang sabi ng may-ari, maingay daw yung makina. Ayan, tapos walang hatak, mahirap paandarin, hard starting. Ayan, Barako 175. Okay, so ito yung mga diskarte ko mga bro, no? Share lang to sa akin mga bro. So tinanong ko kagad ang may-ari, mausok na ba? Sabi niya hindi pa naman, wala pa namang usok. Yun lang talaga yung problema, maingay, hard starting, anong papalyado. Ayun. Okay, so ngayon mga bro, ayan, dapat nga na i-try ko muna, no, na ipakita ko. Kailan hindi ko na naisipan, nakalimutan kong i-video na kanina nung tinitesting ko pa lang. Ngayon mga bro, ito, binuksan ko na yung gilid to. So sasabihin ko na lang, no, binuksan ko yung cover, binuksan ko muna dito yung taas. So napansin ko mga bro na sobrang luag nung kadena. Pero pag tinutulak ko ng daliri dito sa butas ng tensioner, okay pa naman yung cam chain, mukhang bago pa naman, no? Kaya lang nagtaka ako ba't ganun kaluag. Tapos yung tensioner naman, dating tensioner dito nasira na rin, no? Sabog na ito. Yan, no, nasira na. Okay, tapos tinanggal ko yung tensioner na sira, kumuha ako ng bagong tensioner, nilagyan ko ng bagong tensioner. Doon ako nagtaka mga bro, nung nilagyan ko ng bagong tensioner, so nakatulak na yun, nakabitaw na yung ano, yung kanyang anong tawag doon, spring, basta tumulak na yung dulo. Nagtataka ako kasi maluag pa rin yung cam chain, hindi umaabot doon sa cam chain yung tulak ng tensioner. Yun, so nangyari mga bro, binuksan ko yung yung cover sa side. Yan, papakita ko sa inyo mga bro, no? Explain ko na lang. Nung binuksan ko tong cover sa side, nakita ko dito mga bro, laglag pala yung yung itong tensioner, yung chin guide, yung plastic. Nalaglag pala yung plastic na yan sa loob, no? Lumuag pala tong tornilyo. Ayan, yung 8 na tornilyo, nalaglag doon sa ilalim. Buti na lang hindi kumalang doon sa makina, no? To bumagsak pala tong plastic, yung chin guide. Kaya pala kahit anong tulak ng tensioner doon, yung dulo manipis, hindi rin niya maipupus ng husto yung cam chain, itong cam chain, dahil manipis na lang yung dulo nung tensioner guide, yung plastic. Okay, yan. So ayan mga bro, binalik ko na lang sa dati tong tensioner, chin guide, no? Hinigpitan ko ng husto. So okay na, no? Mayroon na siyang tensioner, mahigpit na yung cam chain. Ngayon naman mga bro, nag-check ako ng timing. Ayun, dito to sa timing mga bro. Ito mga importante ito mga bro, kaya panoorin lang yung mga bro itong share ko, no? Pero kung may diskarte naman kayong mas malupit pa, edi okay yun, mas the best. Sa akin naman share lang. Ayan, para sigurado ako dun sa timing mga bro, kasi ang daming ang daming nag-aayos na dito, alam ba, dito na lang sa amin, no? Dito sa lugar namin, maraming shop, maraming nag-aayos. Pero marami, yung mga inaayos dun sa iba, dinadala dito sa akin, pinapa-check up pa, pinapa-repair. Kasi ba't daw nung pinayos dun, no, saka pinalitan ng ganitong pyesa, pero mahina na, tulad nitong Barako, no? Ito talagang galing din to sa ibang shop. Pero yun yung problema nung may-ari. Bininta na to ng may-ari, tapos pinayos yata dun sa ibang shop nung pinagbintahan. Tapos binalik niya dito sa nagbinta, sa may-ari, kasi daw ganun yung problema ng motor.
Ngayon mga bro, ito tiningnan ko, pagbukas ko pa lang, yun na nga yung problema niya, no? Sira yung tensioner, tapos nasira din yung nalaglag din yung chain guide. Ngayon tiningnan ko yung tiningnan ko yung timing mga bro, para sigurado ako ito na. Kumuha ako ng isang bagay, ito tali, ito sako, or pwede kayong kumuha ng sinulid or anong bagay, no, nylon, pwede naman. Ayun, lalagyan ko siya ng dito, itatapat ko siya dito sa timing mark, no, para makikita ko kung sintrong-sintro talaga. Kasi ang totoo niyan mga bro, lihis na yung ngipin nung yung timing nitong camshaft, no, dito sa sprocket ng camchin, lihis na ng dalawang ngipin, no. Sinintro ko yan, no, kanina pa lang pagbukas ko, tiningnan ko agad yung timing, ang layo na. Ayun. Okay, so ngayon sintro na yan mga bro, no. So kanina yung timing ng sprocket ng camchin dito na sa gilid, dalawang ngipin, no, na kumbaga pa delay na siya, kaya walang hatak, di ba? Okay, ngayon ito yung timing mga bro. Timing sa flywheel, ito sa letter T ako nagta-timing. Tapos dito sa crankcase, ayan, meron siyang titi-titi diyan. Yan yung pinaka-timing niyan mga bro, titi-titi. Okay? Sa sprocket ng camchain, ayan yung dalawang guhit, no? Timing. Tapos dito sa head, cylinder head, ayan din, may tuldok diyan. Ayan, may dot. Yan ang pinaka-timing niyan. So kasama na rin itong butas ng sigunyal ng crankshaft, no? Ngayon itatapat natin to dito. Iyon. Tapos ito naman dito sa baba, sa butas ng crankshaft. Ayun mga bro. So pag sinilip nyo at sintrong-sintro lahat dyan mga bro, ibig sabihin perfect yung timing, no? So pag paandar nyo ng makina, ganun pa rin yung kondisyon ng makina, walang pagbabago, no? Kahit kalas-kalasin man nyo yan, mag-overhaul kayo, pagdating dun sa pagbuo, no, pag start ng makina, walang palya or walang perfect yung andar, kasi yung timing saktong-sakto, no? Maliban na lang kung may problema sa mga kuryente, ganun, karburador. Pero pag sa timing ang pag-uusapan, dapat ma-perfect talaga yung timing niyan mga bro, para wala kayong alam ba, na ayos na yung makina, tapos pinandar nyo, palyado, mahina, walang hatak, no? So wala kayong duda, wala kayong iisipin, kasi alam nyo na perfect yung timing. So ibig sabihin, pag ganun na palyado pa rin, mahina, mayroong mga ibang bagay na may diferensya. Okay mga bro, so yun lang ang gusto kong i-share sa inyo mga bro, no? Yung pag-timing, pinaka-importante. Ayan. Okay, tapos sarado ko na to mga bro. So share ko na lang sa inyo mamaya, no? Papanda rin ko. Sisik natin kung maingay pa ba, kung musta na yung hatak niya, yung kondisyon ng makina, yung minor o yung sabi ng mayari, hard starting, maraming tadyakan bago andar. So yan, chichik natin yan mamaya mga bro, no? At isi-share ko sa inyo, okay? Okay, testing natin mga bro. Ayos na. So testing natin kung makukuha natin sa one click. One click. Ayan. Okay. Perfect mga bro. Okay. So yan yung resulta mga bro, no? Pag naitama natin lahat ng timing, naibalik natin sa tamang kondisyon, makina. So kuhang-kuha sa one kick, isang sika ng kickstarter. Okay, so yun lang mga bro. Perfect mga bro. Napakaganda ng minor.
So dahil may kaluma na rin siyempre mga bro, medyo may ibang ano na din siya, mayroon ng ibang sound sa loob, no. Medyo maluwag na yung ano to. Tapos naugong siya yung pinion gear. Tapos clutch housing, parang maluwag na, no. Pero wala namang problema doon kasi okay naman yung clutch, hindi naman slide. Hindi naman yun yung problema ng may-ari. Problema ng may-ari, sobrang ingay, hard starting, yan, palyado, ano pa. Basta yun lang. Okay mga bro, so ayan, i-share ko na sa inyo, no, kung paano yung kondisyon yung makina sa pamamagitan ng timing. Okay, so thank you very much, maraming salamat.